Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo tumutok sa mainit na kaganapang nangyari sa Women's Division ng Candidates 2024. At syempre sa tinututukan natin, Salimova ng Bulgaria at ang kaharap niya dito mamaw na mga kamatsas, Alexandra Goryachkina. Kilalang kilala po, marami na pong mga world events sa Women's Division ang nakuha na ni Goryachkina. Maraming titulo yan. At nalampasan na po ni Salimova si Tan Zhongyi ng China na tablahan niya kahapon. Pero ngayon, papaano kaya ang facing na magaganap? Sa end part po, update ko kayo sa standing nila. Ang ginawa ni Salimova, nag D4, D5 si Goryachkina, C4, E6, Knight F3, Knight F6, at nag G3. Ayan, ang Catalan. Bishop E7, Bishop G2, nag-castle, castle, D takes C4, ayan, palagian nating nakikita yan, Queen C2 para babawiin ng gambit, A6, pag binawi ng maaga, may B5 tempo, then tipid isang tira, Bishop B7, kaya ine-A4 muna yan. Hindi aripo sa B7, kaya dito dadaan sa C6, ide-develop. Queen takes C4, Bishop C6 para tapatan ang strong fianchetto bishop, at Bishop G5, develop, Knight BD7, kinapture. Aba, ito bihira ito pero linyado pa rin naman yan. Knight takes F6, Knight C3. Ang gusto dito ni Salimova, exchange at bahala nang magpilit si Goryachkina sa kanya. Nag-Queen D6 at yan ang novelty mga kamatsas. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira na ng Knight D5, may tumira na ng Knight E4, ayan, pero dito sa new move, tingnan natin, Queen D6 umangat lang at para i-connect ang mga tore, nag-Rook AC1 develop, Rook FD8, Rook FD1, ayan, typical na development sa mga tore, nag-E3 para solid ang D4, Bishop D5, kinapture, E takes D5 at nag-Queen B3, ayun, atake sa B7, nag-Rook B8. Good move. Ayan, kapansin-pansin, walang problema si Salimova sa opening. Yun ang napansin ko sa kanya eh. Malinis po yung opening niya eh. Knight E5, C6, Bishop H3. Ayan, hanap-hanap ng mga... Kasi barado yung bishop niya eh. Masyadong matigas yung D5 at C6. Gusto niya mapakinabangan. Nag-Bishop H3, Queen C7, Knight D3. Ayan, ililipat yata sa C5, Bishop D6, Queen C2, nag-A5, ayan, para pantay lang ang space sa queen side. Bishop G2, walang magawa. Bumalik ulit. Rook E8, Knight to C5, ayan, from E5, pinihit, going to C5, nag-G6, ayan, para magki-King G7. Nako, kailangan matyaga kayo sa mga ganitong sitwasyon, mga kamatsas, islug-islugan. Rook B1, para mag-B4, ayan, nag-Queen E7, Rook DC1, ayan, para dyan na ang concentrate ng mga tore. Nag-H5, ayan, para may pangalikot naman H4, makapanggulo, makapangpahina ng kingside. Queen to E2, nag-H4, sacrifice, at nag-B4. Ayan, sa iba pong mga tagapanood nating bago-bago pa, no, beginners, hindi kinakapture yan kahit libre. Kasi pag kinain yan, magki-King G7, then pupunta lang sa H8. Pag nabawi yan, tubong-tubo ang position ng black dito dahil mapanganib ang king side. Okay? Kaya, pinababayaan lang yan at nag-B4 lang para makapag-create naman ng pwedeng pambato na pressure sa queen side. Nag-H takes G3, H takes G3, nag-Rook A8, ayun, para tagpasin yung pawn dyan. Rook takes B4, Bishop takes Knight. Ayan, good move kasi may Rook takes B7 na paparating eh. Nag-D takes C5. Ayun. Bakit hindi pwedeng tore? Atin muna pong isa-isahin, ano? Rook takes C5. May Rook takes A5 kasi. Hindi rin pala maaawat yun. Tutuluyan lang din. Rook takes and Queen takes B4 and maliwanag po, malinis na pawn up dito ang black. O, balik tayo. Kaya D ang pinang-capture. Yun nga lang, may Rook takes A5. Tapos weak pa yung C5. Nako, nadelikadong bigla ang Salimova natin. Oh, lodi ko rin to si Salimova eh. Rook takes C5, Rook takes C5, Queen takes C5, and Rook takes B7. Ayan, slightly better lang ang black dito kasi may extra pawn.
Pero mahirap pa rin mga kamatsas. Ayan, hindi po pwedeng capturein yung libreng knight kasi nakabitin pa yung tore kaya naobligang kumapture muna. And nag-queen d6 para depensa. Queen b6. Ayan, ang kuntirya naman dito ni Salimova, mabawi niya yung isang pawn. Kailangan yon. Knight g4. Queen c7 hinamon. Iwas queen f6 with tempo attack. At nag-queen to f4. Queen takes f4, g takes f4, and nag-rook a8 para makapanggulo ng mga check-check. Nag-bishop f3, atake muna sa knight pang neutralize, chumek, king g2, knight f6, at nag-rook b6 atake, nag-rook c1. Tsaga-tsaga muna si Goryachkina. At nag-king g3, king g7, king h4. Ayun, medyo questionable nga ito, no? Kasi kung pupunta sa g5 naman, parang alanganin dyan. Parang baka mamatyas bigla yan dyan. Ayun, kaya ang rekomendasyon ng computer engine ay rook b7. Ayan, para manatiling hindi makagala-gala ang king kakadepensa sa pawn. So, pressure lang. Mahirap pa yan sa itim. Okay, balik tayo sa king h4, nag-rook c2, nakatempo attack, king g3 bumalik, and nag-king f8. Ayan na. Nag-rook b1. Another bad move by Salimova. Nako, endgame yata may kahinaan mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay rook b7. Ayan, para mapigilan ang pagka-activate ng black king. O, pero, tingnan natin, rook b1. Ano ba plano niyan? King e7, saka chumek, king e6. Parang nakatempo ng angat yung king Bishop g2, sisilip ng check sa h3, pero inunahan, knight h5 check, king f3, at nag-f5. Ayun. So wala nang check. At nag-bishop h3 pa rin. Another questionable move by Salimova. Nako, endgame ang kailangang gamutin, mga kamatsas. Dapat daw po ay rook c7. Okay, yan ang accurate move. Pero balik tayo sa bishop h3, knight f6, rook g7, atake sa g6, knight to e4. Yun lang ang mabigat. May pamigay nga na pawn sa g6 pero napakadelikado ng paparating mating net. At dito po kumapture, king f7, at nag-rook g2. Ayan, naisip ko dito, initial ay yung bishop takes f5. Na kapag kumapture dyan may king g4. Pero kakapturing talaga yan, king g4, rook g2 check. Yun ang masakit. Na obligado pupunta yan sa h5 para sapat ang depensa ng tore, pero mag-rook h2 check, king g4, ayun, pinabalik-balik ng computer, check muna, tapos pag nag-king h6, rook h2, pag nag-king g5, may rook h5, matchas. Okay, balik tayo. So, ang ginawa dito, nag-rook g2, nagtyaga muna dito si Salimova ang depensahan yan, saka nag-king f6 para depensahan din naman ng f5. Pero ang nakakatakot dito, nakapako ang tore sa f2. Paano yung gagapang na pawn? Alangan namang, tapos yung bishop kulong na kulong sa gilid. Ang sama ng posisyon. Rook h2, c5, bishop f1, c4, bishop e2, walang magawa. Rook d2, rook h6 check, king e7, rook h7 check, king d6, check ulit, king c5, rook h5 para mapitas ang pawn, pero diretsong. Sayo na yan. Parang ganun ang sa isip ni Goryachkina kasi yung c2 niya, almost unstoppable, kumapture na rin po pag c2, ayun, domiretso, shake hands, resign. Bakit po nag-rook takes f5? Wala na bang pag-asa kung ang gagawin ay rook h1? Magsi-c2 pa rin. Papaano kung mag-rook c1, magki-king? Yun lang, napakabigat ang tira dito. Bakit ganun? King c6 ang tira? King c6? Gumanon? Gaganon. Bakit hindi pwedeng king b4? Para king b3, king b2, pwede rin naman. So, still winning pa rin basta maihatid ang pass pawn sa c2. Tinamaan po si Salimova. Ito po ang standing nila mga kamatya. Silipin po natin. Sino na ba ang leading sa kanila? Pinangungunahan ni Chinese Tan Zhongyi sa score na 4.5 points. Panalo siya kanina At Goryachkina 4.
Katerina Lano, Leiting G, ayan po ang pagkakasunod-sunod. Nurgyul Salimova, 2.5 points. Tied sila ni Vaishali, Kunero Hampi, and Ana Muzichuk, 2 points. Okay? Yan po ang update natin sa Women's Division. At kung kayo po ay mayroon pang gustong ipa-analyze, message nyo lang sa comment section below. At kung meron pang portion na gusto nyong itanong sa ating nabaybay na game analysis, lagay nyo lang po para makita natin at baka sakaling masagot natin. Maraming salamat po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsyas merchandise. Punta lang po kayo sa Shopee link, Kamatsyas Sporting Goods Shop. Pili na po kayo ng mga products, papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.